Ang inyo natunghayan ay ang ikatlong araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte ng Senate Impeachment Court. Balikan muna natin si Attorney Barry Gutierrez. Ay, buhay pa rin. Maaga nga tayo natapos ngayon. Oo nga eh. Kasi akala ko tatawagin pa yung next na witness. So, ito Attorney Barry, naging estratehiya ng depensa sa kanilang cross-examination yung pagpahina doon sa forensic authentication ng NBI, pag-question doon sa limitadong skills or training ng testigo at yung kanyang, kinusyon din yung kanyang background sa cybersecurity and digital technology. So, sumakses ba ang depensa ngayong araw? Tingin ko una, ang pinaka-intensyon nila ay hindi naman atakihin yung credentials nitong testigo ng NBI. Although bahagi yun doon sa binanggit. Pero tingin ko yung pinaka-focus ng kanilang presentasyon ngayon ay maipalabas yung mga ibang bahagi ng video kung saan si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, ay nagpahayag ng kanyang takot, ng kanyang nape-perceive na harassment laban sa kanya. Ikukulong siya sa CIW. Ikukulong siya sa Women's Correctional. Yes. At yung pananakot. So, ako, ang pinaka-telling dito, nung binigyan ng pagkakataon si Attorney Binluan, para sumab siya kay Attorney Narbasa para dun sa 4 minutes and 28 seconds na binigay sa kanila ng impeachment court. Yun ang kanyang tinutukan eh. Pinapalabas niya na ang konteksto ng pahayag ni VP Sara Duterte ay hindi para pagbantaan ang buhay ng Pangulo, ng First Lady at ni dating Speaker Martin Romualdez, kundi bilang pagtugon doon sa pananakot naman laban sa kanya at sa kanyang pamilya. So mukhang yun ang intensyon nila dito. Pinapalabas nila na hindi ang nauna dyan ay si VP Sara. Tumugon lang siya dahil natanggap na niya yung balita na siya ay sinasubject sa isang operasyon. Itong binabanggit nga nilang, kalimutan ko yung pangalan, pero may pangalan, di ba? Oo, Romanov. Romanov. Oo, Yeah. operation. So ito yung tinatawag nilang context na sinasabi nila na yun yung pinanggalingan. Oo. Tinanong kasi yung testigo kanina, si NBI agent Kalilong, yung mga comments daw sa baba ng video, ang sinasabi ay maraming tumugon, maraming nag-comment na parang hindi naman daw takot. Kumbaga, hindi nila nakikitang seryoso yung banta. Ito ba yung nagbigay ng window para sa defense na gamitin yun? Sigurado na isa yan sa mga kanilang i-raise. Pero sa dulo kasi, mukhang ang tinutungtungan ni NBI agent Kalilong at ng NBI mismo ay kung titingnan natin yung salita ni VP Sara Duterte, at given na siya ay Vice Presidente ng Pilipinas, hindi naman ito ordinaryong tao, at meron siyang kakayahan na aksyonan itong ganitong klaseng banta, sineryoso namin yung kanyang mga binitawang salita laban sa Pangulo. Kaya nga namin nirekomenda sa DOJ na magsagawa ng preliminary investigation. Naalala ko, nagtanong si Senator Tulfo tungkol dyan at kinlaro niya na ang basis talaga nilang tinitingnan ay yung kakayahan. Isa sa mga tinitingnan nila ay yung kakayahan ng taong nagbitaw ng banta na patutuhanan itong kanyang mga threats na ginagawa. At sa kanilang pananaw, si VP Sara Duterte bilang Vice Presidente ay kailangang seryosohin kapag sa kanya nanggaling yung ganyang salita. Ay sorry, hindi si Senator Tulfo. Si Senator Joel Villanueva. Oo. So, itong pagpapalabas ng video clip ni Zulaika Lopez, nakatulong? May convincing power ba yun? Tingin ko kahit papaano nakadagdag doon sa konteksto na gustong palabasin ng ano. Kasi yun ang hinihintay ko eh. Sa pupunta itong mga tanong na ni Attorney Narbasa na ito. At sa dulo, nung pinalabas yung mga video, nasagot yung tanong. So meron na silang pantapat na kwento. Ang kwento kasi dito ng prosecution ay si VP Sara Duterte nag-live sa Facebook at pinagbantaan ang buhay ng Pangulo. Yun ang kwento ng prosecution. Ngayon, ang pinapalabas na kwento ngayon ng depensa ay nauna munang bantaan ang buhay ni Zulaika Lopez, ang buhay ni Vice President Duterte at ng kanyang pamilya, at yung kanyang pagbibitaw ng salita ng panahon na yun
ay kailangan nating ilagay sa konteksto na natatakot siya para sa kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya hindi natin dapat tingnan in isolation. So, meron kang dalawang competing na naratibo dito na kahit paano ay nailagay. Depende na kung maniniwala ang Senator Judges. Yung tanong ni Senator Risa Hontiveros, tingin ko, ang tumumbok sa issue na ito. Kasi tinanong niya ang depensa. Ang inyo bang argumento ay dahil meron munang pang-aapi, supposedly, na ginawa laban kay Attorney Zulaika Lopez. Paglabag sa kanyang karapatan. Sa kanyang karapatan, yun ang kanyang kine-claim, ay justification na yun para naman dun sa pagbabanta ni VP Sara Duterte. Hindi nila sinagot ng diretsyo, pero doon sa argumentong ginawa ni Attorney Binluan, mukhang ganun ang kanilang gustong palabasin dito. Okay. Paano naman yung atake daw? Kasi mga netizen may tali Kasi si Attorney Carlo Narvasa daw ay naka-25 objections kahapon. Ngayon, hindi ko lang alam kung ilan ba yung bilang mo kay Attorney Ligutan. Tingin ko mga 3 siguro. Ay, talo. Pero, maabilidad si Attorney Ligutan. Paano yung kanyang atake? Meron siyang mga intervention, tawag natin intervention na ginagawa, na sinasabi niya na hindi ito objection, ito ay manifestation. Pero, yung sinasabi niya, parang ganun din. Parang ang laman ay objection. So, para-paraan. Para-paraan. Hindi siya formal na objection, pero pino-point out niya yung sinasabi niyang kamalian doon sa ginagawa ni Attorney Narvasa dito. Kaya sinasabi niya na hindi na kami humihiling ng ruling mula sa presiding officer, pero gusto ko lang ikonteksto na hindi dapat ginagawa yan. Yun ang kanyang style kanina. Kung isipin mo, parang makikita mo yung experience at pagiging veterano ni Attorney Ligutan. Kung kaya niyang sa ganyan. iliko, ayan. Yung naman, si Attorney Narvasa ay napansin ng ibang mga nanonood na parang napapasagot lang ng yes or no yung testigo at hindi pinagpapaliwanag. Ano ba to? Parang strategy to nila na... Strategy talaga yan sa cross-examination. Sa ating kasing rules of court, bawal, ilang beses nabanggit ito kanina, yung leading question. Ibig sabihin, yung katanungan na parang yung sa tanong pa lang, binibigyan mo na ng laman. Parang pinapakita mo dun sa witness kung anong direction dapat yung kanyang sagot. And usually, yung mga leading questions, yes or no questions yan. Ngayon, kung sa direct examination, bawal yan. Bawal magbigay ng leading question at yan nga yung naging source ng madaming objection kahapon. Pero sa cross-examination, baliktad. Ang conventional wisdom dyan, conventional practice, kung cross-examination, dapat nga leading question. Kasi ang gusto mong mangyari, maikahun mo yung testigo ng kabila doon sa gusto mo lang puntahan. Mapiga mo. Mapiga mo yung, makuha mo yung mga pag-amin ng mga ilang bagay na sa tingin mo makakapanghina doon sa kanyang original na testimonya na ginawa sa sa direct examination. So ano yan? Hindi yun katakataka. Talagang isang strategy yan. Pero maski dun sa puntong yun, medyo natuwa ako na si Attorney Ligutan, hindi siya nag-object exactly. Pero sinabi niya na hindi mo pwedeng utusan yung witness na sumagot lang ng yes or no. I-frame mo yung tanong mo na ganun yung kanyang magiging sagot, pero hindi mo pwedeng pagbawalan. At sa tingin ko, kahit na sa ruling natalo siya doon, na epektibong na frame niya na kumbaga na-expose niya yung strategy ginagawa nung kabila. Kaya para sa mga nanonood, ang tanong na lalabas dyan, bakit iniipit ni Atty. Narvasa itong testigo? Bakit parang meron siya mga gustong pigiling mga sagot dito? Kasi paano kung gusto mag-explain, di ba? Exactly. Diba? So ako, tingin ko, yun? Again, strategy. Parang medyo veteran move sa part ni Atty. Ligutan. Okay. Yung pagtatanong, yung mga pinoint out ng ating Senator Judges, may saysay? Nakatulong? Nakalinaw ba sa kanila yung sagot sa tanong nila? Siguro depende sa Senator Judge. Kasi sino yung pinakamatingkad? Hindi ko na mamanggitin yung pangalan dahil baka masaktan Okay. Alam mo naman ang mga senador. Clue na lang. Alam mo naman yung mga ibang senador, medyo sensitive sa feelings. So huwag na nating banggitin ang pangalan. Pero yung ibang mga tanong ng Senator Judges, kung nakinig lang sila
Baka kung mas maaga sila dumating, Oo, may late kasi. nasagot na dapat eh. Oo. Kasi halimbawa, may humihingi ng mga dokumento. Ang nagulat ako doon ay, kapag nakaupo ang Senate Impeachment Court bilang korte, hindi sila pwedeng tumingin ng basta kahit na anong dokumento. Ang pwede lang nilang tingnan na dokumento at gawing batayan para sa kanilang magiging desisyon ay yung formal na ebidensya na isasubmit ng mga partido sa impeachment. So actually, dapat galing sa either defense or prosecution yung mga documents bago nila basahin at gawing batayan para sa kanilang desisyon. Kasi hindi naman pwedeng yung korte mismo ang maghahanap ng kanyang ebidensya. Kailangan siyang umasa doon sa ebidensyang ibibigay ng dalawang panig dito. So nagulat lang ako na merong, sa kaso ni Senator Judge Amy Marcos, parang humihingi siya ng mga dokumento na hindi pa pala bahagi doon sa mga submissions ng either party. Ang tamang proseso ay hintayin niya na isubmit Hindi yung pwedeng advance evidence. copy. Hindi pwedeng advance copy. At lalo na kung hindi naman pala isasubmit yung mga documents na ito. So, yung iba naman tingin ko medyo nakapaglinaw kahit papaano. Although ang isang observation ko, madami sa mga senator judges, yung mga tanong na kanilang ni-raise, tingin ko hindi naman dapat sa testigong yun eh. Kasi yung NBI agent na pinresenta, very specific ang kanyang papel. Para tumistigo siya tungkol doon sa authentication ng video. Yes, oo. Pero yung mga ibang tanong sa kanya, parang lumayo na doon eh. Nagpunta na sa kung kinausap ba ang PSG, for example. Yun naman, hindi na siya dapat ang tinatanong doon. Kanina nabanggit, baka daw ipatawag si NBI Director Matibag, mas nasa posisyon si NBI Director Matibag bilang head ng agency at siyang makikipag-ugnayan sa mga ibang mga ahensya kung sakaling kailangan. Yung ganun tanong, na at nakipag-coordinate ba ang NBI? Kasi kaya pansin mo kanina, ang sagot niya, hindi ko po alam dahil Kasi, yung director po ang magdi-decide dyan eh. Yes. Tsaka doon lang siya sa yun nga yung technical aspect. Hindi yung investigation kung yung sa pagbabanta, di ba? Oo, tama. Oo, kasi tinanong din siya kung nagsampa ba ng reklamo, di ba? Ang first couple at si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero paano kung limitado rin lang yun, talagang kaalaman niya doon, di ba? Again, mas appropriate na tanong yon sa head ng agency. Pero hindi ko actually naintindihan kung bakit naging focus ng usapan yung kung nag-file ba ang presidente o si First Lady o si dating Speaker Martin Romualdez. Kasi sa ilalim ng ating batas, kapag krimen yan, pwedeng i-prosecute yan na tinatawag natin de officio. Ibig sabihin, hindi kailangan yung mismong taong na-injure, nasaktan, tinakot, siya mismo yung magpa-file ng kaso. Pwedeng estado ang magkaso. Kaya nga, anong title sa ating mga criminal case? People of the Philippines versus kung sino man. Diba? Kasi nga, ang ideya sa krimen ay kahit kanino pa yan, kahit sino pa yung naging biktima niyan, buong lipunan ang apektado. Kaya ang mga pulis, ang NBI, ang mga law enforcement agencies, pwede silang mag-file ng kaso. Ang exception lang dyan, yung tinatawag nating private crimes. Ito yung mga adultery and concubinage, ganyan, na kailangan, may requirement na personal mismo na yung taong naargabyado, siya yung magpa-file. Pero in general, at kasama dito yung grave threats at inciting to sedition, hindi kailangan yung tao mismong tinakot ang mag-file. So, hindi ko naiintindihan kung bakit kailangan maging issue yan given na sa ating sistema naman, pag krimen yan, pwedeng pulis mismo ang mag-file ng reklamo. Hindi kailangan yung pribadong mamamayan na direktang apektado. Sa ganitong pagkakataon ba ay hindi mawawala yung grandstanding sa mga senator judges kasi sayang yung screen time. Kailangan yung presensya nila makita televised. Siyempre. So anong tingin mo doon? Yung para lang makapagtanong. Para lang makita sa camera. Ito, napansin mo din ito siguro, Ms. Mane. Nung nagsimula na magtanong, yung mga senator judges, lahat pumila na. Dahil siyempre, ito na yung siguro, present. 3 hours na tayong nakaupo dito, panahon na para limelight, magpakitang kilos naman. At expected na dapat yan. Ang natawa lang ako, yung huling parang pakiusap ni Senator Bam Aquino, doon sa mga councils na pwede ba medyo mas bilisan natin, di ba? Kasi mabagal yung process.
Ako, kung gusto talaga niyang mas bumilis, baka dapat yung pakiusap niya, i-address niya doon sa mga kasama niya na mga senador. Di ba na, pwede ba medyo bawas-bawasan natin yung mga interventions natin as senator judges at hayaan nating yung mga partido dito sa usaping ito ang magdala nung daloy nung usapan. Pero gaya nga na sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero, totoo naman, nasa simula naman ng kahit na anong trial, medyo mas mabagal ng konti dahil nasasanay pa ang mga tao. Sabi nga, nanganganay pa. Oo, pero pagdating ng susunod na mga linggo, baka naman mas masanay na sila at mas magiging mas mabilis ang daloy ng paglilitis na ito. Pero dito mo rin makikita, Attorney Barry, no? Minsan yung biases, kung talagang naintindihan ng senator judges, no? Yung kanilang napanood, yung kanilang nasaksihan sa paglilitis. At kung nasaan na yung kanilang, di ba, mindset. So, nakikita rin sa mga ganun, mga tanong nila. Normal naman yan. Kasi ang pinakamalaking kinaibahan naman talaga ng isang impeachment trial sa isang ordinaryong paglilitis sa korte, hindi naman mga abogado at mga hukom ang mga nakaupo dyan. Ito ay mga politiko. Madami dyan na hindi naman na abogado. So, yung kanilang mga tanong, yung kanilang mga magiging focus, maaring iba. Minsan sa liwa. Minsan, parang naligaw ng konti. At minsan, medyo halata kung ano yung kanilang pagkiling. Bahagi yan ng impeachment trial. Ang hihilingin lang natin siguro, o sana ang expectation lang naman natin na minimum doon sa mga senator judges, sana naman yung mga tanong nyo, kahit na hindi laging angkop doon sa okasyon, wag naman yung nasagot na. O wag naman yung parang uulitin na lang yung isang bagay na na-discuss na at na-resolve na at hindi mo lang napansin dahil hindi ka nakikinig. Tsaka yung, kumbaga, alam mong nag-aral naman, pinag-aralan na naghanda din. Tama. Diba? At nakinig. Dun sa kasi ang halaga naman talaga ng perspektibo ng isang senador ay bilang kinatawan ng mga mamamayan, yun din naman ang perspektibo ng mga nanonood. Karamihan naman ng mga nanonood, hindi naman abogado, hindi naman pamilyar. Ang habol lang talaga, makita yung buong kwento na pinapalabas ng prosecution at ano naman yung kwento rin na pinapalabas ng depensa. So sana, yun ang maasahan natin dun sa mga senator judges. Tumulong sila na maging mas klaro at maging mas buo yung dalawang kwentong kailangan nating makita dito sa prosesong ito. Ayan, ako. Maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez. Mahaba pa to, 92 days. So, sa ulitin, mga kaserbisyo, manatiling nakatutok sa inyong PRTV at sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta para sa latest kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tumutok din sa aming social media accounts sa YouTube, Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal, kasama si Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon po